tagal ti, natutuyot na siya. At pag natutuyot, nilalaps niya ang ngipay larot. Another day, another episode of exposing your ka-airbogan humans atake! Akla, ang mga susunod na babasahin ay hindi dapat gayahin, okay? At ito ay pinamagatang BFF ni Jusawa. Diba? Sa title pa lang, hindi na dapat gayahin talaga. Sabi niya, "Hi mom, palagi kitang nakikita sa Blue Up World ko at natutuwa ako sa'yo kaya mag-share na rin ako nitong sa akin. Hehehehe, atake." Ito yung super duper na di ko makakalimutan sa sex life ko or experience, ganon. Matagal na kaming magkakilala nitong guy na to. Friend siya ng live-in partner ko. Yes ma, may Diyosawa ako. Year 2022 ito nangyari at super nakakakaba at may thriller yarn! Atake! So dahil taga-bundok kami at nagbabantay kami ng lupa, plus, doon din sa area na yun nagwo-work ang Diyosawa ko at ang friend niya. So, mas nakaka-thrill kasi di siya kapitbahay mode. Ganon. As in, nakatira kami sa iisang house kasama ang tito ng Diyosawa ko at ang family nito. Plus, yung guy at kaming mag-Diyosawa. Ganto kasi yan. Sobrang pogi nung guy na to. Oh, so reason yon para lokohin yung live-in partner mo. Ganon ba yon? Ha? Atake ka sa buhay ba? Payat na matangkad, moreno pero may pagkabombay ang atake niya te. Ang plot twist, nakabonahan ko na rin siya nung dalaga pa ako. So, ibang story na yon kasi di pa siya bigay todo nun. Basta lumabas lang kaligayahan niya, tapos na at ending na. Ganun daw yung guy. So, sobrang haba. Dito na tayo sa exciting part. Nagnomo ang family nun kasi yun yung Sabado, sahod at ginuman ang ganap. After malaseng ang mga shoo, nag-o-orlok na sila while ako nagfa-fantasy siya. That time, fina-fantasy niya yung guy na tropa pips ng live-in partner niya. Ganon. Di ako nag-atubiling puntahan siya sa kwarto niya kasi may guts din ako eh. And pak, di ako nagkamali. Nag-aantay siya. Nagbakbakan na te. Oh my gosh. Nilaps niya ang aking ngipay larot. At first time ko malaps nun. Kaya unforgettable talaga siya ante. At dahil lasing nga siya, ang tagal te. Natutuyot na siya. At pag natutuyot, nilalaps niya ang ngipay larot. Kung ano-ano pang posisyon, yon dahil malaki-laki ang kwarto niya. Pero nandun pa rin yung kaba na baka marinig kami at baka makita kami ng baka makita kami ng tito ni Diyosawa. Worse, baka makita pa ni Diyosawa. At talagang natatawa siya, Box. Parang walang pagsisisi sa ginagawa niya, oo. Sa sobrang kaba, di kami natapos. Pero ako, nasatisfy ako. After nun, naulit ng 3 beses yon nang di alam ni Diyosawa. Year after nun, ibang reason. At 2025, nagbalikan kami at kami pa rin now ni Diyosawa. Pero kami ni guy friend, nakakaalam nung nangyari na yon. At tinago-tago ko hanggang ngayon. Bye. Fantasy ko siya kasi ang galing niya talaga. Bakla, bakit hindi siya yung sinota mo or ginawa mong live-in partner? Bakit tinatarantado mo pa yung partner mo? Bobo ka din eh. Like ito guys legit to. Paano kung sa'yo ginawa yon? Paano kung ikaw yung niloko behind your back? Paano kung ikaw yung binabackstab ng ganun? Gusto mo ba yon? Tatanga ka din ti? Akala mo nakakatuwa yung kwento mo just because exciting siya. Bakla, hindi siya nakakatuwa at dapat siyang hindi gayahin ng mga bagets. Kaloka. O yan lang, hanggang dito lang ang kanyang homens na nakakagigil. Yun lang. Bye! Sobrang tindi ng tsugyugan o ng bonahan, tumulo ang luha ko at nalagas ang eyelash extension ko sa mati. Another day, another episode of exposing your ka-airbogan homens at pero before tayo mag-chikarechi, bakla, meron muna akong ipapakita sa inyo na wala kasi yung video ko about sa pagbukas ko nitong blind merch ni Glad to Glow. Pero ipapakita ko na lang sa inyo kung sino yung nakuha ko, which is si Peachy!
Kasi si Peachy, si Bluebee, si Poppy, si Zesty, yung pwede nyong makuha dito sa Glad to Glow blind merch nila. Ano bang tawag dito? Si Gigi Baby Doll. So, ayun siya, Bokso. Sobrang cute niya. Alam mo ba, nilulooking forward ko na makita ko to si Peachy. Pwede nyong i-collect yung 4 na yan. Pumunta lang kayo sa Glad to Glow account. Yes! Huwag na nating patagalin yung humans nyo. At ito ay pinamagatang isang gabi ng pasabog at pagkalas ng eyelash. Atake! Natakot yung eyelash ko. Sorry. Si ate nyo, girl, is a simple grade 12 student lang naman. Pero aminin natin, laging nakaabang ang ate nyo sa My Day ni Klidong. Klidong pala daw, Kladong. Paano ba naman? Ang Fafa ay sikat na influencer sa Nyiknyok at sa Blue Up. Ang jowable ng Fez at ang ganda pa ng kabayo or ng torla niya. Ganon. So yun nga, nitong December 2025, kasama ko ang aking bestie na GF pala ng pinsan ko. Ang liit ng mundo, 'di ba? Dumaan kami sa lugar nila dahil may kukunin ako. Sakto naman, may paliga doon sa kanila. Habang nasa daan, may bumubuntot na motor, which is si Kladong. Ano ba? Yun nga daw si Kladong. Pag overtake namin, lumingon si Kuya at kinindatan ang ate nyo. Oh, malamang sa malamang, kinilig ang ngipay larot ni ate girl talaga. Pagdating namin sa court, para manood ng liga, nagpark ang Kuya sa tapat namin at round 2 ng kindata na naman. Sabi ko, ay, type ako ng person. I'm so flattered, charot. Dahil asyumera ang ate nyo, nag-reply ako sa My Day niya para mag-inquire ng score. Inquire? Ano yan? Trabaho? Ads muna. Bakla i-appreciate niyo yung mukha ko dahil dito sa Glad to Glow Glow Cushion in the shade of custard. Atake. Ayun nga, nag-reply ako sa My Day niya para magtanong dun sa score sa basketball dahil hindi namin tinapos yung panonood ng liga at pumunta kami sa bahay ng bestie ko. Ang plot twist, may jowa pala ang Kuya. Pero ang sabi niya, okay lang yon, hindi naman magagalit yun. Huh? Okay. Hindi magagalit kasi nagtanong siya. Okay. At ang mas malalang magaganap, niyaya niya akong tumambay sa boarding house nila that same night. Syempre, ang ate nyo, hindi na nagpabebe. Go, go, go agad! No pa choosy anymore. Bakla, alam mong may jowa, tas pumayag ka na tumambay. So ngayon, hindi nag-iisip yarn. Pagdating ko doon, sounds at inuman ang bumungad sa akin. Sabi ng mga tropa niya, nasa ikatlong kwarto si Kladong. Pagpasok ko, pinalabas niya ang mga tropa niya kasi kasama niya dun sa kwarto sabay lock ng pinto. Gosh, kabado 20 ang ate nyo. Parang aatakihin ako sa puso habang kumakain ako ng chichirya. Ramdam ko ang mga titig niyang malagkit na parabang condensed milk. Uy ka. Sabi niya, hubarin mo jacket mo, basa ka. Ano yung basa, bakla? Ano yung basa? Sabi ko, hindi kunwari lang yun. Pero, after 1 hour, tinanggal din ang jacket ko at niyaya niya akong tumabi dahil sa lamig. Doon na nagsimula ang gera at bakbakan. Mars, ang ate nyo ay na hard sabing ganon, ng malala. Sa sobrang tindi ng tsugyugan o ng bunahan, tumulo ang luha ko at nalagas ang eyelash extension ko sa matinding friction. Dahil sa matinding friction daw, atake. Habang binabayo ang ate nyo, nagpakilala pa ang kuya ng Kladong nga pala, sabi niyang ganon. Taray, may pag-intro sa gitna ng bakbakan. Parang commercial lang sa gitna ng pelikula, sabi niyang ganon. Buti na lang, todo sound trip ang mga tropa niya sa labas, kaya hindi rinig ang mga jungul ko sa laki at tindi ng nota niya. Natulog pa ako doon at bago ako hinatid ng 4 AM, may round 2 pa. Pasabog! Ilang months din kaming naging secret agents hanggang sa nalaman na ng girlfriend niya at nag-cut na ang communications. Pero carry lang, no regrets, at least na experience ko ang hard fact
of a lifetime daw, atake. At napatunayan kong ang galing ni Cladong sa lahat ng bagay. At talagang proud ka pa, Bax. At talagang inantay mo pang mahuli kayo bago nyo tinigil, no? Atake ka, bakla. Ang dami talaga sa mga babae na hindi nila kinoconsider yung mararamdaman ng girlfriend, nung totoong jowa, 'di ba? Kasi side chick ka lang naman, Bax. Yun na yung totoo, okay? At sa mga bata dyan na nanonood, wag na wag yung gagayahin yung mga ganun, ha? Hindi dapat isinasabuhay ang pagiging kabet, okay? So, ayun lang. Hanggang dito lang ang ating humans. Bye! Kasi, na-feel ko na talaga na nag-worsen yung cavities ko sa ipin ko in just another day, another episode of Exposing Your Ka-Air Vogan Humans. At ito ay pinamagatang sana may nyondom din pang bibig kahit lip to lelap na lang. Parang malala yung bunganga nito, baksa, kakyokota. I really regret meeting this guy. Sweet naman and eager na magka-jowa kasi 8 years na daw siyang single. Kaya ma-effort siyang manligaw sa akin. Wait lang, hindi ako makapag-focus kasi kilay to, Bax, hindi to like eyeshadow or what. Tuta. And when we kissed for the first time, amoy ko eh. Cavities na talaga yung naamoy ko. Mind you girls, contagious talaga ang cavities. Kaya take good care of your teeth. Kasi lalalayan in time. Oy, totoo yun guys, gagi. Dental health is also important as physical health at mental health, okay? And I feel it talaga na he infected my teeth. Kaya ekis na talaga siya sa akin nun. And kinat off ko na after 3 weeks. Kasi na-feel ko na talaga na nag-worsen yung cavities ko sa ipin ko in just 3 weeks. Shocks! I spent 3K after that just to take care of the cavities he gave me. Kadiri! Bakla, bago naman sana kayo makipaglip to lelap or makipagbunahan, lagi kong sinasabi sa inyo, magkaroon naman sana kayo ng proper hygiene or kung may mga pera naman kayo, sana mo magpa-oral kayo, cleaning. Kasi Bax, ang alam ko, pagka bad breath ka or meron kang cavities, nakakahawa siya, kagaya nga ng sabi dito. Pero alam ko yung baw din ng hininga, di ba nakakahawa din yun? Tsaka sana, bago kayo makipaglip to lelap, ate naman, linisin nyo muna yung bibig nyo. Ayun lang, ganito lang tayo, sobrang ikli lang kasi tinapos ko lang talaga yung makeup ko. Yun lang, bye! Tapos habang nagbobonahan kami, sabi ko sa sarili ko, bakit parang ang Another day, another episode of Exposing Your Ka-Air Vogan Human. Ganyan yung mukha ko kasi gumamit ako nitong skin tint ng Glad to Glow in the shade Praline kasi bakla naggawa ako ng And before pala tayo mag-start, magbubukas tayo nitong blind merch nila. Otoki. Huwag nang patagalin yan. Buksan na yan. Huwag natin tignan. Nakapikit ako, Baksa. Ikaw makakakita muna. Ay. Sana makuha ko si Bluebee. Violet ba siya, guys? Sabihin niyo oo. Hindi siya violet, pero siya si Poppy. Pomegranate. Hala, may kapatid na yung isa ko. Wait lang. Hala, ito na silang dalawa. Ang cute-cute. Tapos isama natin si Zesto. O, diba? Ang cute nilang tatlo. Saan ko ito ilalagay ngayon? Hindi ko alam, pero feeling ko may paglalagyan ako nitong dalawang to. So, ito ay pinamagatang Dynamite. Diba? Yung sili na merong kinempang parahi sa loob. Parang ganun yung minimin niyang Dynamite. Hi ate, gusto ko lang i-share itong recent na nangyari sa amin ng bowa ko. Kasi sobrang healthy niya. Dapat tatawa kami ha. Charis. Sobrang dami ko palang nalagay, Bax. Putang ina. Nag-visit kasi ako sa place ng bowa ko. Sakto palang birthday ng tito niya. Hindi naman bongga yung handaan. Parang simpleng salo-salo lang. So usual na tambay lang kami sa room niya. Maya-maya, tinawag siya sa labas para magpatulong gumawa ng dynamite. Alam mo yun? Yung meriendang may sili sa loob. Tang ina, na ba itsura ko? Habang nasa labas siya, naiwan ako sa room niyang nanonood ng anime para naman may gawin habang hinihintay ko siya. Nung bumalik siya, syempre tambay ulit kami sa kama, nakahiga ganon hanggang sa nauwi sa lambingan at sa lip to lelap. Ganon! Ayun nga, habang nasa moment na kami, bago pa mag-start talaga, iginosok niya ang daliri niya. Tapos habang nagbobonahan kami, sabi ko sa sarili ko, bakit parang ang sakit at ang hapde kada galaw? Sabing ganun.
Pero dahil nasa kalagitnaan na nga kami, deadma lang. Pagkatapos ng labanan, napansin ko na mahapde at medyo masakit pa rin talaga, sabi niyang gano'n. Biglang sabi nitong bowa ko na parang inaantok daw siya kasi kinuskus niya sa mata niya. At ayun, humapdi rin daw. Doon niya naalala na humawak pala siya ng sili habang gumagawa sila ng dynamite kanina, tas hindi niya nahugasan yung kamay niya. Shit, ang sakit nun, gago! So ayun nga, yun daw pala yung kamay na ginamit niya nung humawak siya ng sili. At yun din daw yung ipinasok niya kay ate mo, girl. Kaya pala parehas na mahapdi ang nararamdaman naming dalawa habang nagbobonahan kami. Sa huli, natawa na lang kami sa nangyari. Akala ko kung ano na yung problema o sakit yung nararamdaman ko. Yun pala, napasukan lang ng daliri na may residue ng sili ang ngipay larot niya daw. Hindi pa tapos yung makeup ko, so hahanap pa tayo ng another moment. Yun lang! Bye! Noong hinubad niya na ang kanyang short para ipasubo sa akin ang kanyang nota, bakla! Amoy another day, another episode of exposing your ka-airbogan moments. At ito ay pinamagatang hindi lang sa underarm ang deo. At bakla, parang pati bunganga nilagyan ng deodorant. Charis. Ang dry ng lips ko, maglagay tayo ng lip serum ni Glad to Glow before tayo mag-start ng humans. Atake ko. Ayun na nga. Hi, I just want to share my experience when I was 16 years old. I'm 19 now. Please, wag nyo kong i-bash. So, ito na nga. May nakilala akong guy, third year college siya that time. Ang yummy sa mga pic, yung tipong, choke me daddy, ganoan yung atake niya. Mayaman din, at may sasakyan. Nakilala ko siya kasi may naging friends, yung naging tour guide namin na sorry, naguluhan ba kayo? Sabi niya, nakilala ko siya kasi siya yung naging tour guide namin ng friend ko sa isang campus na pinuntahan namin. Naging mutuals kami sa IG dahil nagkabigayan kami ng IG accounts with my friends para itag siya sa stories. Diba alam niyo naman yun yung kapag, ano yung IG mo? Gana. So yun nga, nag-reply siya sa stories and notes ko. Then, single ako that time. And ang yummy niya rin naman. Di, nagre-reply ako. Nagtuloy-tuloy yung pag-uusap namin. Nagplano kaming mag-meet up sa campus kung saan yung tour namin. Parang ganon. Sabay pumunta sa place niya. Wow! Diretso biglang liko. Ganon ang atake. Then kumain muna kami sa fast food. Masasabi kong mabait siya and may pagka-gentleman. Kaso lang nung nag-uusap na kami, may something's off akong naramdaman. The way kung paano siya magkwento o magsalita. Dinedma ko lang yon kasi Kasi ano pa bang magagawa ko? Sabi niyang ganun. Bakla, ano pa ang magagawa ko? Ganun ang atake niya. Fast forward, nandun na kami sa place niya. Dun sana sa pinaka-place niya talaga, since yung pinuntahan namin ay apartment lang ng parents niya. So, hindi talaga siya yung nandun. Sabi niyang ganun. Hindi talaga siya ron. Patagulang akong pinasok. Nung andun na kami sa loob, shoota box, ang ginit. Bawal buksan yung aircon kasi baka may makaalam na nandun siya at wala pang unan at walang internet. Ano yun? Bundok? Charis. Nagdarasal na lang ako nung time na yon. Nung magsisimula na yung bahay-bahayan namin, nag-expect ako since yummy siya sa pig. Pero na-catfish ako. Na-catfish ako, literal. Hindi ko na-gets yun na parang nag-loading ako dahil ba sa alak or what? Or nakaka-loading talaga siya. Yun nga, na-catfish ako, literal. Pero
Ano pa bang magagawa ko? Baka bawi naman sa performance. Grabe gigil niya sa akin. Sabik na sabik sa akin na para bang wala nang mauulit. Ganoon. Parang ganun ang atake. Sana nga nilaps siya, diba? Pero kung hindi, kawawa naman. Kung hinubad niya na ang kanyang short para ipasubo sa akin ang kanyang nota, bakla, amoy syutok. Naiiyak ako na nandidiri habang ino-orpap ko siya. Ano ba magmangagawa ko? Then, naulit yung nangyari na yun, bakla. Pero, nung nangyari ulit, ayoko na siyang i-orpap. Pero siya, ano ba yan? Parang umuutot yung bibig talaga. Sabi niya pa, padilaan ko raw yung egg niya. Ginawa ko yun, pero di talaga ako huminga the whole time. Sobrang trauma ko sa kanya, tas ginos ko siya. Yun lang, sana ma-approve. Paulit-ulit na lang tayo dito. Bakla, talaga, bakit hindi muna kayo maghugas ng nota nyo bago kayo gano? Ang dumi-dumi ng nota nyo, tas gusto nyo i-orpap? Kadi. Ayun lang, hanggang sa mga susunod nating comments. Bye!